magpapatuloy po tayo at nagkaroon po ng problema yung ating tawag ito, signal, no? At pagpatuloy po natin yung ating episode na ngayong gabi ay ang ating i-discuss nga about yung Torah and Science. At isa sa mga tanong na ating sasagutin ngayon ay compatible ba or congruent ba ang Torah at Science? Sila ba ay nagkakasundo o hindi, no? Dahil sa nakalipas na mga ilang mga siglo ay tila sa tingin natin ang siyensya at ang Torah, ang Bible ay magkasalungat, lalo na doon sa particular na issue na yung edad, no, age of the universe. At titingnan po natin ito sa ngayong gabi kung ito ba ay compatible ang dalawang ito, ang siyensya at ang Torah, no? Dahil sa nakalipas na mga panahon ay yung iba ay nagiging atheist, no? Yung mga scientist ay nagiging atheist, hindi sila niniwala sa Diyos, okay? At ano ba ang turing ng mga sages, ng mga Torah scholars sa siyensya? Ito ba ay nag-vindicate? Yung kanilang natutuklasan ba ay nag-vindicate sa Torah? Okay, so welcome po kay Brother John Regala, yung ating isang kapatid, brother sa tawag ito, sa Cavite, no? At yung ating discussion nga ay patungkol sa Torah and Science, no? At isang ating sasagutin nga ay yung patungkol sa tanong na compatible ba or congruent ba ang Torah at Science, no? Dahil sa panahon noon ay tila magkasalungat, magkatunggali ang siyensya at ang Biblia, no? Hindi sila magkamayaw. Ano ba ang pananaw ng mga siyentipiko sa Biblia at ano din ang pananaw ng mga Torah sages ng Torah sa mga natutuklasan ng mga scientist, okay? So ang ating episode ngayon ay diyan nakafocus, no? Dahil nasa Parsha Bereshit tayo, yung first 6 chapters ng Book of Genesis, and that is the Book of Creation. At ang Book of Creation, if we study the Book of Creation and other ancient writings of the Jewish sages, ay makikita po natin yung Suhar, yung Sefer Yetzirah, the Book of Formation, okay, that pertains to the universe with the accompanying the mystic view of studies. So, at marami pang sinulat yung mga Tanaim, no? At mga ibang kakamim during the 1st and 2nd century until the 13th century of the Common Era. So ngayong gabi ay ang ating titingnan una ay yung age ng universe, no? Yung edad ng universe, no? Na sangayon sa siyensya ay nagre-range between 12 to 17 billion years yung universe, ang kanyang edad. And ang common consensus, scientific consensus sa ngayon ay 13.7 billion years ang edad ng universe. At usually ay gumagamit sila doon sa theory ng Big Bang Theory, no? At usually doon sa Big Bang Theory ay sinasabi na nag-start ito. Welcome din kay Brother John, nandiyan, ano? Nag-start ito sa single point, sa isang maliit na bagay, and then ito yung nagkaroon ng expansion. At yung Big Bang Theory nga is a modern discovery. In the 19th century, ang unang naka-discover niyan ay si Alexander Friedman noong 1922. He was the first to propose an expanding universe. And second is in 1927, si Georges Lemaitre, isang Belgian astronomer at isa rin siyang Roman Catholic priest, na nagpropose ng Big Bang Theory na ang universe came from a prime
Meval atom. Okay, yan po ang okay, good evening Brother John. Pangatlo ay si George Gamow noong 1940s at siya yung naglahad ng modern Big Bang Theory. And the fourth was si Alan Guth noong 1980s na nagpropose siya ng inflationary universe and cosmologies at kanyang ipinaliwanag how the universe expanded rapidly during the first 10 to 30 seconds after the Big Bang. In fact, yung Zohar ay mayroong ganitong approach na ang universe ay nag-start from a singular point and then ito ay nagkaroon ng expansion doon sa mainit na mainit hanggang ito ay mag-cool down and then magkaroon ng formation ng matter. Kaya sa Torah mayroong sinasabi yan pero hindi will expounded kagaya ng sinasabi doon sa Genesis chapter 1 na at sinabi ng Diyos na let there be light, Yeheor, Veyeheor sa Hebrew, no? At God said let there be light and there was light. Okay? So sinabi lang ng Panginoong Diyos na magkaroon, no? Sinambit lang na magkaroon ng liwanag at mayroong liwanag, no? Medyo nawala nga ang signal, no? Malakas ang panahon dito sa Romblon. Anyway, we will just continue kasi ito po yung naka-record din and we will upload this after the episode. At pwedeng tingnan din po natin ito by replay. So, yung Zohar, which is the book of Radiance, na ito'y nasulat noong almost 2,000 years ago, no? 1,800 years ago, prior pa dito sa nakadiscovery ng mga Big Bang Theory, ay sinabi na ng Zohar that the world started or the universe started from a singular point at ito'y nagkaroon ng expansion, no? Nagkaroon ng expansion hanggang sa dumami. Lumaki, dumami ng hanggang ito na yung hindi na natin maubos malirip yung itong universe. But the Torah speaks at length, no, yung mga ginamit na mga kakamin, no, kasi yung Torah Shelba Alpha ay considered din as Torah aside from the written Torah, at sila ay nagsulat ng mga patungkol sa physical universe, cosmologies, okay? At ito ngayon ang ating sasalaminin kung ano ba ang kanilang sinasabi at kung ito ba ay nagtutugma sa discoveries ng siyensya. Okay? So, sang-ayon sa scientific consensus sa ngayon, ang Earth ay nag-iedad ng 13.7 billion years. But in some other scientific consensus, ay ito ay mayroong nagre-range from 12 billion years to 17 years, no? Yan po yung kanyang age when it comes to science. Now, we will discuss, no? Ibibigay ko po sa inyo yung sinulat ni Rabbi Ari Kaplan na marami siyang ni-research na mga writings sa unang panahon, kagaya ng sinulat ni Rabbi Nehemiah ben Hakane noong 1st and 2nd century na ang kanyang sinulat yung Sefer Hatimuna. Okay, at ito yung nagpapatungkol doon sa cosmologies din, ano po, at yung mga Shemitah, okay, yung numerical studies about the universe at yung sa Torah. And then ito ay pinapatunayan din, vindicated ito ng Sefer Livnat HaSaper noong 13th century in the Common Era. At yung ibang sinulat din sa Talmud ay ganun din, no? Na ito ay nagpapatunay sa sinabi o sa sinulat ni Rabbi Nehemiah ben Hakana noong 1st and 2nd century. Okay? So ano ba ang sinulat ni Rabbi Nehemiah ben Hakana? Ay sinabi niya na ang years of counting ay
itong human counting ay nag-start doon sa kay Adam eh. Pero sa panahon nung bago pa kay Adam, no, before Adam, ay ang counting niya, dahil ang counting natin is based doon sa solar system, which is sinabi doon sa sa Genesis chapter 1, I think verse 14, na on the fourth day, God brought out the two major luminaries, and that is the sun and the moon. At dito yung gagamitin na panukat sa ating times and season. Okay? Yan ang gagamitin na panukat. But the question is, paano masusukat yung from Adam? Kasi si Adam po ay create on the sixth day of creation. So, paano masusukat yung magmula doon kay Adam and then doon sa first day? Halimbawa, yung sa first days. And God said, let there be light, and there was light, and the evening and the morning comes, day 1. So, hindi natin masukat yun based on the solar system. So, ano pong sinasabi ng mga kakamim, ng mga wise sages, patungkol po dito? At sabi nga ni Rabbi Nehemiah na ang timing sa panahon yun is about yung tinatawag na Shemetot or Shemeta, kung sa singular. Yung Shemeta is composed of 7. Halimbawa, sa Jubilee years, ang Jubilee years is composed of 7 years times 7, that is 49 years. And the 50th year, yun yung tinatawag na Jubilee. So, 7 years yun. So, yung sa divine Shemeta ay 7,000 years yan times 7, that is 7,000 years times 7, that is 42,000 years. Yung day 1 hanggang doon kay Adam. And then counting from Adam until our present day, ngayon ay 5,785 years na from Adam, no? So kung ito mag-reach tayo mamaya doon sa conclusion ng computation ng mga kakamim, kung paano ka ito ba'y magtutugma doon sa computation or sa carbon dating ng mga scientists ng siyensya sa panahon ngayon, no? So, sang-ayon po kay sa Sefer Leibniz Sapir na ito po'y isiniwalat or isinaysay ni Rabbi Aryeh Kaplan, isang modern scholars in our era, ay nung panahon ni Adam, okay, ay nasa 6 Shemeta na. So that means that 6 Shemeta is 6 times 7,000, that is equivalent to 42,000 years. Okay? At mayroong computation ito kung paano kung computein yung years, no? Kasi sang-ayon sa Kagiga, no? Na ang 1,000 years sa Talmud ay sa atin, yung 1,000 years natin ay 1 day lamang sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, the divine day is equivalent to us 1,000 years. Okay? So, paano natin makukompute ito? Sang-ayon po sa kay Rabbi Yeskok Demen Ako, na yung kanyang sinulat, yung Teferet Yisrael, yung days of God is a divine days, a divine years. Okay? Yung kino-compute natin dito, no? So, yung 6 Shemeta, which is equivalent to 42,000 years, kung ito'y magbubo po hanggang sa another 7,000 years natin, kasi tayo'y nasa 6,000 na tayo, 5,785. And then another 1,000 years, which is the days of the Messiah, 7,000 years lahat yan. So, equivalent to that ay magiging isang 7,000 times 7. That is a complete Shemetot, no? Kagaya ng bukod yung Jubilee na 7 years times 7 is 49 years. Dito, yung the whole Shemetot na 7 ay 49,000 years. But yung date from Adam hanggang sa atin ngayon
is almost 6,000 years na. So, from Adam naman, sa creation niya pabalik, ay 42,000 years or 6 Shemitot o Shemitas. Okay? So, therefore, yung date ng creation hanggang papunta doon kay Adam, ng universe, ay 42,000 years. Ang 1 divine years, ang equivalent niya, no? Kung ang ating 1 year ay 365 and 1/4 days, ibig sabihin ay mayroong ang bawat divine years ay 365,250 years. So yun ang kukumpute natin, no? So kung yung 42,000 years from that starting point of the singular point na sinasabi sa Suhar at sinasabi din ng mga scientists, yung tinatawag na Big Bang Theory, ay 42 dito sa mga sulat ng Kakamim ay 42,000 divine years times 365,250 years. Ang lalabas diyan is 15 billion years. 15 billion years. Okay? So ito ay no? Prior to the discovery of science dito sa Big Bang Theory in the 19th century, ay mayroon ng declaration yung mga Kakamim, si Rabbi Hakanan noong 1st and 200th century C in the Common Era, at si Rabbi Yestok Dimin Ako noong 13th century, no? Na ang mundo ay mayroon ng age na until Adam na 15 billion years plus yung 5,785 years ngayon, no? Ngayon. So, ang siyensya, when it comes to this, one example, no? One sophisticated example na sinulat ng mga wise men of Israel ay ang kanilang approach prior to the evolution of modern science or itong mga high technology, ay sinabi na nila ng ganon based on the Torah kasi nasa Torah yung Shemeta, and that was the basis of the great Chachamim na i-compute yung years prior to Adam's creation, which is 6 Shemetas times 7,000, that is 42,000 years, times 365,250 years per one divine year. That is equivalent to 15 billion years. Okay, so dito makikita natin na mayroong congruence ang Torah at ang science. They are not at variance, no? Hindi sila nagsasalungatan. Only in the eyes ng mga atheist perhaps, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, at yung in fact maraming pinag-aralan ko yung mga Jewish sages na nag-aral ng astronomy and sciences ng universe. Si Rambam, yung kanyang Yeshu de HaTorah o Foundation of the Torah, the third and the fourth chapter of his Foundation of the Torah, ay it speaks at length ng cosmology, ng physical universe, no? Yun ang kanyang si Rabbi Moshe Ben Maimon, no? Rambam ang kanyang acronym, no? In the 12th century in the Common Era. Now tingnan natin yung isang theory sa siyensya, no? Yung isang theory ng siyensya na tinatawag na string theory. At ano ang ibig sabihin nitong string theory? Ang simple definition nito ay lahat ng bagay, everything in the universe is made of tiny strings, no? Whose vibration produce effects that if we interpret as atoms, no? Or it affects that the atoms and electrons and quarks. Ito yung sinasabi na mayroong lahat ng wala talagang space, no, between the heavens and earth, no. Lahat ito ay filled ng mga tiny strings.
At sa ating mga mata, hindi natin makita, but kung ito'y gagamitan ng microscopic lens, ay makikita na lahat yan ay mayroong mga na naka ano no naka makikita na mga tiny strings, no. So walang gap o walang space between the heavens and the earth. Lahat yan ay mayroong filled up. Okay? Yan din ang ano yan ang din ang ang isang scientist na si Nikola Tesla na nababasa niyo mga codes sa atmosphere, no? Dito sa lupa, may nababasa siya, may nakikita siyang mga codes, no? Mga physical code, no? Natural code na hindi natin makita, no? Pero si Tesla sa kanya mga ano nakikita 'yan, ano? Ano ang sinasabi ng Torah? Precisely dito ngayon ang titingnan natin yung Book of the Zohar, yung Kabbalah, na sinasabi ng Kabbalah na know that dito isa kay si Ari, no? Si the Holy Hakadosh, si Ari, no? Si Loria, Isaac Loria ng Safed. Know that before the emanated were emanated and the creation were created, a single divine light filled all of existence. And there was no space that was empty, and all was filled with that simple eternal light. So makikita po natin dito na sabi ni Ari Hakadosh or si Rabbi Yitzhak Loria in the 16th century na ang lahat ng ginawa, lahat ng emanated things, lahat ng ginawa ng Diyos ay mayroong simple divine light na nagpupuspos sa lahat ng nag-i-exist dito sa universe na ito. At sinasabing there was no space between them. It was all filled. So meaning to say, in fact sa Kabbalah, yung light it is a euphemism for God, no? If we have an initial study about Kabbalah, light is a euphemism for God. Kaya nga mayroong sinasabi sa Torah and in every prayer of the Jewish prayer that God is, lalo na doon sa 13 principles ni Rambam, the 13th principle of faith ni Rambam na sinasabi, one of the principle is that God is one, but God is everywhere. We cannot fathom His holiness. We cannot fathom Him. Ibig sabihin, ang Diyos kahit na nag-isa, He fills all things, no? He fills all things. At naalala natin yung sa sinasabi sa Book of Psalm na ang mga langit ay trono ng Diyos at ang lupa ay kanyang footstool. Ibig sabihin, it is a metaphor that God is everywhere. Okay? God is everywhere. Meaning to say, He fills all. Kaya ibig sabihin, walang natatago sa kanya eh. Kahit saan tayo mapunta, nandoon siya. He watches us. Okay? So, kung maalala natin, doon sa Book of Genesis, sa Book of Creation, ay sinasabi na, and God said, let there be light, and there was light. Meaning to say, sa pamagitan lang kanyang sambit, ay nagkakaroon ng existence ng mga bagay. So, He created everything from nothing. He created everything from His words. Kaya ang unang sangayon sa pag-aaral ng Torah, ang unang nangyari, ang unang ay yung Torah, no? Yung Torah. At doon sa Torah, yun ang ginamit para ma-create ang lahat ng bagay, no? Doon sa yung Torah ang kumbaga sa architect, yun ang pinakaplano, no? Bago gumawa ang architect ng building ay mayroong plano at doon siya titingin sa plano kung anong sinasabi doon at yun ang gagawin niya. Sa creation, sa creation ng universe, ang nauna ay Torah. Yung Hebrew alphabet, yun ang nauna.
At yun ang sinasalamin ng Creator, ng Panginoong Diyos, ng Diyos ni Amang Abraham, Isaac at Jacob, upang gawin ang lahat mga bagay. Kaya nung sinasabing Yehi or Bihir, anong words yun? Anong mga litra yun? Yung or is Aleph, Vav, and Resh. Okay? Aleph is letter A, Vav is letter W or V. Sometimes, depends on the usage in the Hebrew. And Resh, which is R. Yun ang ginamit, no? At yan din yung ginamit dun sa air, no? Yung aver, no? Dinagdagan lang yung or ng yod, naging air na. Yung light or yung fire, dinagdagan lang ng yod, which is the 10th letter of the Hebrew alphabet, ay naging air. Okay? So, so makikita po natin na yung string theory is not necessarily in objection with regards to the Torah na pinakapag-aral ng mga Jewish sages. And this Torah lessons does not contradict with the theory of string theory. So they are congruent, compatible po sila. Okay? So ito, tingnan po natin, no? Dahil ang siyensya is full of numbers. Ang Torah is full of numbers, ano? Ay, pag nag-aral ng ng Torah, lalo na nung Kabbalah, is maraming mystical numbers, maraming mga numbers na ginagamit diyan. At ang tawag nga diyan sa Hebrew ay gematria or numerology. At yung Hebrew letters, the 22 Hebrew letters is also used as numbers. Yung Aleph, yung letter A is 1, Beit or B is 2, Gimel is 3, okay? Dalit is 4, okay. So, marami pong numbers sa siyensya when it comes to this physical universe. At ang tawag po dyan ay yung mga constant. Yung mga constant numbers. At pag pinag-aralan ng mga estudyante yan sa siyensya, ay marami pong malalaman sila ng mga constant numbers, constant figures na natuklasan ng mga scientist. Okay? Ang isa kong number na babanggitin ay yung pi, no? Ano ang value ng pi? Okay? Ang value ng pi ay 3.14. Yan ang value ng pi. Approximately ay 3.14 with 16 no. Yan yung kanyang kwan. So that is approximately 3.14 yung pi. Okay? At alam po ba natin na yung pi nito sa siyensya, no? Hindi naman tayo teacher ng science, but as we have studied it in our, even in high school, ay napag-aralan din po natin yung dadanan in colleges. At ang value na ito ng pi ay ginagamit ito as a ratio in relation to the circumference of a circle and its diameter, no? Kaya nga para masukat yung diameter, yung circumference ng isang circle, ng isang sphere, ay ginagamitan niya ng pi 3.14 na constant, no? So kung ang diameter mo ay nagsusukat ng 100 meters times 3.14, ay yan ang circumference ng isang sphere o ng isang circle. Okay? So alam po ba natin na itong 314 na number ay itong signature, ito po ang isa sa gematria ng Diyos. Isa ito sa mga gematria ng Diyos dahil doon sa word na Shaddai, no? Sino bang nakakaalam dito kung anong ibig sabihin ng Shaddai? El Shaddai, no? El is God. Shaddai is meaning mighty or yung malakas, no? Shaddai, no? Yung malakas na Diyos or makapangyarihang Diyos. Ang Shaddai ay mayroong gematria na 314. Kagaya sa pi, okay? Yung Shen is 300, yung Dalet
dalit ay 4, yung yod is 10. So, total is 314. The name Shaddai, the name of God. Okay? Ay mayroong parehas na number ng pi. Isang constant din, no? Isang constant ay yung tinatawag na fine structure constant, no, ng modern science. At sinasabi itong fine structure constant dahil ginagamit ito sa measurement ng electromagnetic force. At sinasabi ditong fine structure constant dahil ang mga formula na ginagamit dito ay kasali dito yung tatlong physical constant. Yung una, yung constant ng speed of light, which is 299,792,458 meters per second. Yung electric charge ay ginagamit din ito as isa kasi din itong constant plus yung Planck's constant. So tatlong physical fundamental constant ang ginagamit sa pag-compute ng fine structure constant na ito. Ang number na ito ay 137. At sinasabi ng mga scientists ay place number 137 in your room. Ito yung ginagamit nila as a mystical number po ito, no? It is a mystical number at sinasabi nga ng consensus ng modern science na kung ang elements ay mag-reach ng 137, that will be the finality, dahil ibig sabihin yung ganon ay magiging mas mabilis pa kaysa sa speed of light, no? Pag dumating doon sa 137, no? At alam naman natin na yung natural elements ay hanggang 92 lang, yung uranium. Okay. Alam po ba natin na itong 137, itong fine structure constant, ito ay ginagamit din ng mga scientists ito as a mystical number, no? Mysterious number. Alam po ba natin na itong 137 sa Judaism is a mysterious number? Sa siyensya, 137 is a mysterious number, a mystical number. In Judaism, 137 is a mystical, mysterious number dahil ito po yung gematria ng Kabbalah. Kabbalah means to receive, no? Mekabalim, no? Yung to receive. At ang pag-receive nga nito is yung information, divine information ng Torah, no? In fact, yung Kabbalah na ito ay it is the study of mysticism. At yung number ng Kabbalah is 137. Yung Kof is 100. Yung Beit is 2. Yung Lamed L is 30. At yung He is 5. Equivalent to 137. Okay? So, ito dito ako na-excite, no? Yung numbers of star, yung bilang ng mga stars. And ito yung na-excite ako dito na paano nagpaparihas yung modern discovery ng NASA sa bilang ng mga bituin ng stars. Okay? At doon sa Judaism ay nagkakapareho, no? So sangayon sa modern conclusion ng NASA noong 1997 ay ang number of stars ay nasa 10 to the power of 21, no? So pagbibilangin natin diyan, nasa quintillion yan, no? Nasa quintillion yung 10 to the power of 21. Tingnan po natin itong sinasabi sa Berachot 32b ng Talmud. At ito po ay kwento nung nagrereklamo ang mga Israel na dami nilang persecution. Kahit saan sila mapunta, nagkakaroon ng pogrom, pinapatay sila, kinukulong sila, pinaparusahan sila, pinipersecute sila. At nagreklamo sila ng ganon. And then God made a statements for them. At ang sabi doon sa Berachot 32b ay ganito. I, God, created 12 constellations in the firmament. And for each constellation, I created
30 host, yung cluster na cluster of stars, no? And for each host, 30 legions. And for each legions, I created 30 divisions. And for each divisions, I created 30 battalions. And for each battalion, I created 30 camps. And to each camp, 365,000 tens of thousands of stars, equivalent to 3,650,000,000 stars in one camp. Yan ang bilang ng one camp. So, tingnan natin kung paano natin compute na. So, corresponding to the days of the solar year, yung 3,650,000,000 stars in one camp. Okay? So, tingnan po natin. Kasi 10,000 yun eh. Okay? 365,000 times 10,000. So, tingnan po natin yung computation. Yung isang camp ay mayroong 3,650,000,000 stars. Mayroong yung 30 camps times 30 battalions times 30 divisions times 30 legions times 30 hosts times 12 constellations, equivalent to 291,600,000 camps. And then, i-multiply natin yan doon sa stars per camp na 3,650,000,000 stars. That is equivalent to 1 quintillion 64 quadrillion 340 trillion, no? And that is equivalent to 10 to the power of 18. No? 10 to the power of 18. So, parehas nung sa discovery ng NASA noong 1997, but the Talmud that was written very earlier, almost 1,800 years or 2,000 years ago, ito po ay nagdedeklara ng number of stars prior to the advent of the so-called high technologies. Yung NASA, gumagamit pa sila ng super telescope, no? Dito, they have declared based on the knowledge that God has placed in them. Okay? So, hindi sila nagkakalayo. Ang ating naked eyes, pag tayo tumingin sa langit, sa kaliwanagan ng mga bituin, ay approximately makakabilang tayo ng 4,000 to 6,000 stars. Okay? But, to this effect, makikita po natin na yung siyensya, precisely yung counting ng NASA, and then the Talmud in Berako 32b, ay hindi sila nagkukontrahan based on the yung numbers of the stars. No? Hindi sila nagkukontrahan. So, yan po ay yung divine literatures ng mga Hudyo ay hindi po kontra sa siyensya. Okay? In fact, yung siyensya ay nagko-conform sangayon nga kay Rabbi Yitzhak Diminako na sinulat ni Rabbi Ari Kaplan na ang siyensya ay nag-vindicate dito sa kaalaman ng mga Torah sages. Ibig sabihin, nagpapa-unlock o ito'y kumukonforme. Yung kanilang mga nadidiscover sa larangan ng siyensya ay nagkukonforme doon sa mga sinulat ng mga katamim, no? Marami pa po ito, no? Pero tayo napakahaba na babanggitin pa nga sana natin yung iba. Yung kagaya nung sa Parsha Noah tayo, yung Hamas, no? In fact, nandoon na sa Torah yung Hamas eh. Ay next time siguro pag-aralan natin yun. So, tingnan natin yung continental drift. Yung continental drift ay mayroon sa Torah, mayroon din sa siyensya. Nasang-ayon po sa sa Genesis chapter 1:19 na let there be waters under the heaven and be gathered together unto one place, and let the dry land appear, and it was so. So, ang Zohar Khadas 12:1 ay nagsasabi na
ang mundong ito ay mayroon lamang na single continent. Mayroon lamang isang kontinento. At from that single continent ay nagkaroon ng 7 continents form. Okay? At itong Zohar Kadas na ito is a text which is a pre-scientific revolution. Ang first scientist na magsalita o magdeklara patungkol sa continental drift na isa lamang ay si Sir Alfred Luther Wegener in his book The Origin of Continents and Oceans, and that was in 1915. So makikita po natin 1915 and 2000 millennia of gap ay nagja-jive sila na itong mundong ito ay create lamang o nagkaroon lang ng isang continental drift, and then naghiwalay ito sa 7, no? Nagkaroon ng 7. Isa pa, no? Isa pa. Yung araw, tingnan natin yung araw. Kasi maraming sumasasamba sa araw nung unang panahon. And that is a kind of idolatry. Yung araw, pag titingnan natin ng direkta na wala tayong instrumento, parang nakikita natin buo, walang mga nakabalot, ano, parang kwan siya, directly na walang nakabalot, ganun lang. Sang-ayon sa siyensya, sun looks uniform with the naked eye, but it has many layers with unique characters. Marami siyang layers with unique characters. At yung pinaka-interior nito ay mayroong 15 million Celsius. No? Yung pinaka-inner ng sun, no, ay mayroong 15 million Celsius sang-ayon sa siyensya. At yung kasunod na layer nito na tinatawag na photosphere ay mayroong 6,000 Celsius. And this layer, which has a 6,000 Celsius, it protects the earth from destruction, okay, by absorbing the massive amount of radiation caused by the ultraviolet rays, X-rays, gamma rays. Yun yung mga delikadong rays, no? So yung photosphere nito na mayroong 6,000 na Celsius ay nag-a-absorb siya ng massive amount ng radiation para hindi direkta yung 15 million na Celsius na tumama sa Earth. At pag yun ay tumama direct sa Earth, ay tiyak na sunog lahat yung dito sa Earth, no? It will create massive destruction upon Earth. Okay? At ipinaliwanag din ni Dr. Vidal na isang senior astronomer sa Greenwich Observatory sa England na sinasabi niya, if these rays were to reach the Earth directly, they would incinerate the entire world. Kung diyan daw ay dumating ng direkta yung 15 million Celsius, ay tiyak na ay tunaw itong daigdig, no? But let us look at what the Jewish literature says. Doon sa Bereshit Rabbah, sa Midrash, no, yung Midrash, Bereshit Rabbah 6, verse 6, it claims there is a sheet around the sun. Okay? There is a sheet around the sun. It explains that this is the meaning of the line in Psalm 19:5. He has set up a tent for the sun. Okay. So, yan po yung ibig sabihin ng Psalm 19:5 na ang Panginoong Diyos ay nag-set up ng tent sa sun, no? Pinaliwanag ng Bereshit Rabbah o ng Midrash. So, there are several places in the writings of the sages where they suggest that this sheet protects life on earth. Itong sheet na ito ay nagpoprotekta sa earth para hindi siya masira. Sangayon doon sa 26:6 ng Midrash Rabbah or Bereshit Rabbah 26:6.
So, makikita po natin based on our initial sampling ng mga sinulat ng mga sages, ng Torah, ng Suhar, ng Kabala, at ng siyensya na sila ay congruent, hindi sila nag-aaway patungkol doon sa universe. That is because itong ating whole world, itong ating universe, the physical universe, ay nagkakaroon po ito ng tawag po ito, na habang ito'y dinidiscover ng mga scientists, ay lalo lamang na magko-conform doon sa Book of Truth, which is the literatures of the Jews. Dahil sa kanila po ibinigay yung Torah, at sa kanila po ibinigay yung words ng Panginoong Diyos para maintindihan nila. At yung mga sages sa isa-inaunang panahon ay sila po ay nag-aaral din ng Torah. No? Nag-aaral din sila ng cosmology, astronomy, at lahat pa ng ibang siyensya, mathematics. Nag-aaral din po sila. Pag-aralan nga natin, mayroong 3 crater sa moon, ipinangalan sa 3 Jewish scientists. Yung crater ng Sagot, no? Ay si Rabbi Sakuto. Yung Ebenezer crater ay si Rabbi Ben Ezra. Okay? Si Rabbi Levi, no? Ay mayroong Rabbi Levi na crater sa moon. Pinangalan sa kanila kasi sila ay mga astronomers sa medieval ages sa Spain at saka sa France. Okay? At marami silang na-contribute, no? Si Rabbi Sakuto ay with his help sa kanyang discovering o na-improve na astronomical gadget, ay siya ay nakatulong kay Vasco da Gama at kay Columbus para ma-circumference yung Earth with his physical guidance sa kanila. Kaya nga pinangalan sa kanila yung isang crater sa moon. Anyway, yung ating discussion ngayon is patungkol sa Torah and science, and we have found out that there are many Jewish literatures that we do not know before, that they declared about something or many things about the world, about the universe, okay? And very lately in our modern era, na na-discover ng mga science o ng mga scientists, and they conform to what the sages before had said. And so therefore, our conclusion for tonight is that science does not contravene Torah, and Torah does not contravene science. They are compatible. They are congruent. So, hindi po sila magkaaway, no? Hindi po sila magkaaway. Maliban lamang doon sa nag-aaral ng mga Torah sa kagaya ng unang panahon, no, na kagaya si Galileo Galilei, no? Pinaluhod ng Pope noong 16th century, June 16th century. No? Pinaluhod siya dahil yung kanyang tsura ay nagkukontra sa eskwelahan ng mga Jesuits noong 16th century. Kaya sabi ng Pope, ay mali yung tinuturo mo, Galileo. Okay? Yung tinuturo mo ay mali. No? So pagdating ng panahon na yon, ay siya ay pinaluhod at pinarikan, pinaano sa kanya, pinabawi sa kanya yung kanyang teorya, na gumamit pa siya ng observatory lenses para masabi niya na ang universe ay heliocentric. Okay? But he was forced to recant his theory. And alam po ba natin, noong 19th century, 1978, okay, ay nagkaroon ng apology si Pope John Paul II. Bago siya mamatay noon, ay nagkaroon siya ng public apology sa mga astronomers, na maraming pinarusahan nila, pinersecute ng mga astronomers dahil hindi nagko-conform yung kanilang mga lessons, yung mga observations at yung kanilang mga theory doon sa tinuturo ng prevailing universities noong panahong yon. Okay? So, not so with Judaism, no? In fact, yung Judaism ay pag yung mga goyim ay nakadiscover about yung physical universe, they have also investigated, and ito
nagko-confirm yung kanilang mga mga writings. Na-discover ng modern science yung mga patungkol doon. Anyway, at any rate, tayo po ay almost 1 hour na. Ay shalom po sa lahat. Maraming salamat po doon sa mga panood ng ating episode. Muli, salamat kay Oliver, kay Brother Melchor, kay Brother John Regala, Brother John Forto, kay Sister Josie, nandyan din pala si Engineer. Salamat din sa lahat ng makakapanood pa ng ating episodes. And so now, may Hashem bless us all. Shalom, shalom po sa ating lahat.